Oo nga, baka nirent lang naman yung van. Katulad sa Alitagtag. Tapos Parang pinag-drive ganun. lang siya, kayo naman. Nakakaloka ba? Paano nakakatakas yung mga driver? The same kuan, the same plan, the same kuan. Kaya nakakatakas kasi nga bloodless na, Ma'am Elijah, ikaw naman. Parang scripted tuloy. Siyempre kasi Yan. bloodless na eh. Ikaw ba naman? Bloodless war on drugs. Siyempre, patatakasin mo na lang. O, di ba, bibigyan mo sila ng option. Magiging bloody war on drugs tayo or bloodless? Bloodless po. Okay, umalis ka na lang. Actually, sa totoo lang, yung mga legal kinembot nung abogado dun sa hearing kahapon, yung Attorney Conti, na sinasabi niya na pwedeng maging liable si PRRD if we're going to look at it sa gagamitin nila yung theory ng conspiracy, yung act of one is act of all, eme-eme, ganyan-ganyan. Bex, meron ng mga nakasampang kaso, 153 pa yata yung active hanggang ngayon. That's what I remember. Mula nung bumaba, si Maynard Guevara bilang DOJ Secretary. Merong mga 300 cases ng EJK, 153 na lang yung nag-survive, na-dismiss na yung iba. So sa 153, meron kayong pagkakataon para patunayan yung conspiracy na sinasabi ninyo. And if you think that you can really hold PRRD accountable through that legal argument of yours, why don't you file a case? You have an opportunity to do so since July 1, 2022. Ngayon, isa pa tong Attorney Conti na to, Diyos ko, kaya ka nauubusan ng buhok eh. Eh, pag focus siya sa camera, grabe yung nalalaglag na yung buhok niya, wala siyang ano. Kasi naluloko kayo ng tao eh. Na as if there is really a case. If there is really a case, you should have filed it long time ago. And klarong-klaro na they are just using this to confuse people. Ano yan? You have to look this with a historical perspective. Ako, sige, parang Socrates nga. By the laws of Athens, mali si Socrates. Criminal siya. Kaya nga siya na-sentence to death eh. Dahil criminal nga eh. He was found guilty. Okay? He was found guilty according to the laws of Athens. It was fair hearing, fair trial, etc. Ayan. About to admissible yung statement ni PRRD when it comes to evidentiary value in the rule on evidence, kulang po siya for evidentiary value yung ganitong statement ni PR. There's no clear identification of this. Yes, yan yung sinasabi ko. Corpus delicti. Hindi buo krimen. Hindi buo yung krimen ang sinasabi nila. Asan yung patay? Sino yung patay? Hindi ako lawyer pero nagigets ko yung ginagawa ni Duterte. Ang nino naman saka mo ito, sige, pwedeng mag-succeed yung pamumulitika sa kanya, pwedeng masira siya or mapakulong siya or ano. Pero at the same time, ano yan, parang sama-sama tayong babagsak. Pag binagsak nyo ako, babagsak din kayo. Ang maganda lang dito, sa mata ng mga normal na tao, bayani si Duterte. At kapag lumala ang drugs sa Pilipinas, lagi nating maaalala si Duterte. Kapag gumanda yung drug problem ng Pilipinas, maaalala pa rin si Duterte. Alam mo, wala na, ano na si Duterte, ano na siya, parang symbol na. Ayun yung ginagawa ni Duterte, nakikita ko ngayon. Kaya ganun siya kadiring. Kaya nga siya, you will succeed, you will succeed to pin down Duterte because the power apparatus is with you. You know, the apparatus of power is with you. But the thing is, nasa kanilang pera, power. Final verdict nito ay ang mga tao. Look at FEM. Bakit nakabalik na si BBM? People look back at that. Ano ang justification ni Enrile? Di ba si Enrile ang nag-implement ng war against communists ni FEM? Yeah, it's the same thing. Actually, mas matino nga yung mga communists dahil sila, may totoo silang pinaglalaban. They're based on ideology. Eto mga drug syndicates, anong pinaglalaban nito? Diba? This is a real crime. Pero ang sabi ni Enrile, well, kung hindi namin ginawa yun, we would have been a communist country. Si Duterte. Kung ginawa, we would have been a narco state. Ngayon, anong ginawa ni Cory? Bloodless, emerald.
meron tayong peace with communists, pero hindi yung totoo, nakatago. Talagang tinutugis din niya, may ano lang yun for PR purposes. Pero ginagawa pa rin na may blood. Keme lang yung blood is blood. It's all for PR. Pero ano nangyari? Lumala. Naging, di ba? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit isa sa mga coup laban kay Cory noon. Dahil nga bakit ka masyadong soft. Yeah. Pero tsaka yung di ba, yung kaya dito sa kanya after ng 1986 EDSA, nabadrip sa kanya ng bonggang-bongga kasi naging sinuportahan ng mga komunista yung ascent ni yung ascent ni Cory. And the deal was for Cory to implement right away yung comprehensive yung CARP, yung comprehensive agrarian reform, land reform yan. Pero hindi sila magkasundo. Hindi naman talaga niya gagawin. The landlord si Cory, pinalalaban nung communist, mga peasants. Gago ka ba? Bakit sa tingin mo yung landlord ay ibibigay sa iyo willingly yung gusto mo? So it was actually a tactical mistake from the communists. So ngayon bumalik sila sa Armstrong. Gago ka ba kayo? Bakit willingly ibibigay ng feudal lord yung lupa niya sa iyo? Yung lupa niya sa Ang ginawa ni Cory, di ba? Nag-legislate ng CARP. Nag-legislate ng CARP pero in-exempt niya yung kanya. Hacienda Luisita, hindi ba? Ngayon, di ba? Tapos lumala yung problema, di ba? Dumoble nga, tumriple. Lumaki yung force nila noon. Actually, mas malaki yung force mas lumaki yung force ng NPA during time of Cory kaysa nung panahon ni FEM. Pero nga, kahit yung ginagawa ni FEM noon, na nilalabanan niya yung NPA, dumadami sila. Dumadami. Ngayon, ang analog nito sa ating panahon ngayon ay itong drug syndicates. Okay? Ano tayo? Peace with drug syndicates. Peace with drug syndicates. Ano ngayon ang resulta? Bumabaha ngayon ng shops. Ngayon lang ako nakakita sa social media since 2016. 2016. Tama, since 2008 ako nasa Facebook na naka-video na nag-ES. Sobrang rampant, no? Grabe. May kasamang bata, tropahan, di ba? Tapos meron pa yung very, very casual na content. For me, yun yung pinaka-scary, Yung very, very casual na content. Yung parang, yung pa-joke na yung nagyabang ka ng birthday party, ayan, wala ka tuloy. Then may hawak siyang sachet. It was a very, very casual content. But that would explain how rampant drug abuse is. Yes. Yung mga vloggers na kilala, yung nag-aaway-away mga baklang vloggers na kilala, dahil nga parang nag-dare tapos nagawa ng content about drugs yung isa, tapos yung nag-aaway-away, parang, seryoso? Ano yun? Nakita ko yung si Tito Mars, inaaway niya, sino ba itong sila Sasa ba? O sino ba itong mga ibang bading naman na parang inaaway nila, kasi parang inaaway nila na wala kang pakialam kung nag-content kami na nagdodroga kami. Parang gano'n. Sino yan? Parang may nag-dare sa na parang kunwari mag-content about drugs. Kunwari for the content lang. For the content lang. Hindi naman talaga nag-drugs sa mga bading na yun na pakilalang vloggers. Kaya lang nag-content sila. Tapos ngayon, sinisa sila na isang vlogger naman na kaaway nila. Tapos nag-away-away na sila. Saan yan? About drugs? Nagko-content kayo about drugs? Parang, ano yan? Saan yan? Sa TikTok yata. Basta dumana sa newsfeed ko. Bakit kita mo nakikaloka, di ba? Bakit ka magko-content na nag-S ka at kaya dito mo na makikita na, Bex, wala ka na sa katinuan. Kasi merong iba na may bisyo, alam nila masama. Alam nila, yung iba, may bisyo, alam nila masama yung ginagawa nila. They don't promote it. Kasi alam nila, putang ina, kailangan ko magbago one time, pero I'm currently helpless sila ngayon sa addiction, pero alam nila kailangan nila magbago. Pero they're not promoting it. Pero ngayon, bakit ka nagpo-promote? Ayun yung Queen Dura, ang nakita kong content is parang inaaway nila si Tito Mars ba yun, yung naman yung sardinas naman na kasi parang sinita sila ni Tito Mars kasi nga nag-content tong sila Queen Dura ng about drugs na parang dinare sila tapos kinagat nila nag-content sila para magkapera. Alam mo, pag dito mo ginawa yan, arrestuin ka. Arrested ka na. Yan yung height ng yan yung height ng talagang yung wala nang fear in doing something illegal, itong drug abuse na to, hindi na sila natatakot at all, that they feel na pwede namin gamitin itong material kasi baka mag-viral to kapag yung ganon. Dapat kasi
Dapat, kasi hindi mo gagawin yan kung alam mo may paglalagyan kay whether totoo o hindi. Kasi illegal yun eh. Di ba parang yung bomb threat? Pag sa airport ka, di ba? Nag-bomb joke ka. Hulihin ka. Walang bomb joke sa airport or sa aeroplano. Tapos gagawa ka ng content na illegal and syempre wala namang consequence para dun sa mga yun. Di ba? Eto mga ito maraming followers ha. Oo, milyon. Ang inaano ko nga sa kanila, ano ngayon yung magiging benchmark nila sa gusto nilang policy? Nagkakagulo ngayon sa Europe. Hindi nila makontrol yung drug syndicates. Pero, hindi ko alam kung ano diba? nila. Kaya nga, sa tingin mo, mas bongga ka sa Europe? Bago ka ba? Yung ganyan ka-casual na sa mga content, sa YouTube, makikita mo yung parang, kahit sabihin mong hindi naman talaga nagda-drugs, pero yung mga akto ng pagdodrawing, may makita kami hawak na foil, nag-ano ng lighter. Pag ganyan naka-normal yung nangyayari, parang, diyan na tayo, papunta na naman. Ayun na nga, meron nga ako napanood, parang siya, may concert or something. Tapos may naglalakad, may hawak na foil, parang naglalakad yun, nakahawak siyang foil na gano'n, no? Tapos naglalakad siya. So, feeling ko, ano to? Parang ano yun, nag-i-invite or parang senyalis yun na ako, meron parang ano to, advertisement na, kasi may hawak siyang foil, naglalakad siya dun sa concert, may hawak siyang foil na gano'n. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Kasi hindi na ako nakakita ng gano'n. Na gano'n no? Normalize na. Normalize na. Yan pa naman ang pinaka-favorite word ng mga woke. Let's normalize. Talamak yung droga sa lugar namin. Sabi ko nga, kahit sa tindahan namin, sa harap pagdungaw ko, may tumitira talaga, nagsishops. Pero never ako nakakita na yung mga hindi naman nagsishops, tapos gagawa ng parang casual na joke about drugs. Dati noon talagang no big deal yan. Ay, big deal yan. Hindi mo pwedeng gawin joke yung droga. Lalo na kung hindi ka man nagdudurog. True. So parang nado-normalize na yung drugs. Ano yan? Tsaka parang ginagawang cool, Ginagawang cool. Ginagawa siyang cool. At actually, shinare ko nga yung ito yung tinutukoy ko na content, no? Ito yung kasi may mga content na makita mo talaga na gumagamit. Yung nasa kalsada talaga gumagamit, nagsha-shabs, ganyan. Pero ito, very casual yung content niya. And I think ito yung pinaka-scary na content. Yung mga ganitong type na content sa social media. Ito yung pinaka-nakakatakot. Kasi nga, wala nang fear eh. Very casual na yung approach dun sa drug abuse. And grabing scary. Teka lang ha. Makikita ko ba? Shared kasi yun eh. Makikita ko ba yung Makikita ko ba dito yung mga shared na video? Ito ba yung babae na nagsashabu sa tindahan? Naloka nga ako kasi ganun yung experience ko dati. May nagsashabu sa tindahan namin sa labas. Lalaki yung content creator. Tapos yung iba, ang sinasabi nila, hindi kaya yan sarcasm, ganyan, hindi kaya yan naisip ko naman, even if it is sarcasm, why should it be the subject of your sarcasm? Hindi nga po pwede. Ano yan? Anong platform yan? Facebook. Hindi ka nga po pwedeng magaganyan. Kasi lalo na kung sarcasm, etc. Girl, nakaka-access ang mga minors na ngayon ng Facebook. Diba mga ganitong usapan tungkol sa drugay, ganyan. These are adult conversation. Kahit nga pag may content, ay nako, bahala sila siya. Sabihin nila, nagmamoral-moral naman kayo, nag-aano kayo, papa-righteous kinembot. Yun ang magiging nila dyan, yun ang magiging atake nila dyan. So parang feeling nila na, nagmamalinis kayo, ganyan-ganyan. So, may nagtatanong kanina pa ulit-ulit. Ano rin masasabi natin sa ginawa ng Congress kay Duterte? Pinupolitika, obviously. I don't know lang kung ito bang mga tumutulig sa kay Duterte nag-iisip. Sa tingin talaga nila, ikakapanalo nila yan at ikakasikat nila yung ginagawa nila. Parang, di ba nga parang nung nagsalita si Dixie Cardema, may mga nagpalakpakan. Ibig sabihin na habang may mga nakikinig na tao doon na naiindiyan na sa kanila, kaya nung nagsalita yung Cardema, nagpalakpakan. Totoo. Actually, yun nga yung kwento ko. Nanood kasi ako, Mami Laika, nakapasok ako dun sa hall. Tapos, nagkaroon ako ng opportunity nga na manood nung hearing ng In Flesh. Alam mo yung mga, yung mga tao na nandun. Basta yung mga,
Hindi ko kasi alam kung sino yung mga members ng staff doon kung maka-Duterte ba sila o hindi. Pero you would really get reactions from them, no? Lalo na kapag mga witty yung banat ni PRRD. Yung mga silently talaga, yung mga talagang umaano sila, parang yes, yung mga gumaganon sila. Pero makikita mo, yung mga caterer, yung mga normal na tao, normal na tao, every time na magsasalita si PRRD at witty yung mga banat niya or nag-e-explain siya, yung mga reaction nila yung parang, hindi talaga nila kaya yung matanda, hindi talaga nila, wala silang maano, hindi nila, nagagano'n talaga sila. Can we have an example ng mga TikToker na dinidiscuss yung kay PRRD? Teka, sige, wait lang Sige, parang ganun ba kataas yung tingin nyo sa sarili nyo? Na hindi nyo nakikita, na naiirita sa inyo yung mga tao. Sa tingin nyo talaga, ikakaganda ng karir ninyo yan? Parang, sa kanila, after the money lang talaga kayo. Kasi kung after the people kayo, after the service kayo, alam nyo na para lalagay kayo sa tama o kaya lalagay kayo sa alam yung gusto ng pursu ng normal na Pinoy. Pero kung kinakalaban ninyo is, I don't know, may alam ba kayong something na ikakapanalo ninyo kapag tinira niyo si Duterte, mabibiyayaan ba kayo ng basbas ng magic, ng smart magic or na kung anumang dayaan sa eleksyon? Parang hindi ko magets. Kasi parang obvious naman di ba? Na hindi natutuwa yung tao sa kanila. And yet, push pa din sila ng push. True. Or gusto nilang sumikat din. Kasi di ba itong mga bagong mukha to itong mga taong to yung mga nasa Congress, tas karamihan pa mga party list, hindi naman yung talagang congressman na iniluklok. Naghahabol ng name recall, tingin ko. Para may name recall na. Oo. Ilang piraso lang naman yung question nila sa Congress Yung hearing, paulit-ulit. Ang question is reward system. ICC, kung magpapa-under ba si PRRD sa ICC, magpapa-investigate siya sa ICC. Paano yung mga collateral damage? Ang tawag dito, yung liability, yung i-assume ba niya yung liability ng mga namatay sa war on drugs. Yun lang, paulit-ulit lang. Iikot lang doon. Now, even if the question was already asked, wala silang pake. Papatanong lang ulit ng barbers. Di ba diniscuss na nga natin, this will be a very, pag natuloy ito kay PRRD sa The Hague, sinasabi ko sa inyo guaranteed, yung kaso na yan ni PRRD, he will be immortalized in international law studies. Kasi pag dedebatihan yung nangyari dyan sa kaso na yan, lalo na, di ba si Sabio, nag-release ng statement na inuurong niya na yung kanyang representation kasi ginagawa niya. Lahat yan papasok, no? Lahat yan papasok. Bakit? Di ba discuss ko to sa inyo, hindi unanimous yung mga judges regarding kung meron bang jurisdiction. Ang ICC. Ang ICC. And actually, yan nga ang isa sa mga malaking issue sa ICC. When does it assume jurisdiction? So, kung nangyayari, alam mo yun, magulo yung nila doon, ang topic. Kasi nga, kailan ba mag-a-assume ng jurisdiction? Kung kailan, halimbawa ikaw, Joey, no? Ang jurisdiction ba kung kailan ako nag-file, doon ako mag-e-exercise ng jurisdiction, or I exercise jurisdiction even though walang nagpa-file ng kaso. So parang ganun yung debate ngayon. Dalawang school of thought yan. Yung professor ko sa Leiden, sa international law, very critical yan sa ICC. Actually, he was yung blog niya kinote nung presiding judge. Kasi yung presiding judge nun, dissenting opinion siya nun sa jurisdiction issue So, yun ang niya, na hindi ka po pwedeng ad infinitum, may jurisdiction ka kahit nag-withdraw na. Yun? Pwede yun. Kasi hindi naman to katulad ng domestic law na you have eternal jurisdiction in your state. Hindi naman it's governed by a treaty law and your jurisdiction starts when the nag-member yung so malaking discussion yan. Kaya ito papupuntahin mo pa. Bawa, tupakin si PRRD, pumunta siya ng The Hague, no? Baka na this will be internationally televised. Remember, yung matanda, malapit na siyang mategi, he can say anything he wants on Correct. On the stage.
Ano naman ngayon, kung makulong siya, Diyos ko, he only have few years in his life yet, no? Makulong siya, nandun siya. So he might as well use that international platform to actually criticize what's everything that's wrong going on in the world right now. And then alam mo yun, there's a lot of platform. Yeah, there's a lot of things that could happen. Actually, everything is working in favor of Duterte. Because what Duterte is doing right now, he's not playing with the system. He is now whatever he's saying right now, he is now addressing the future. Correct. Because it is the future that would be able to look back at this moment in our time with a more balanced point of view. Alam mo yon? So, at yung iniiwan na foundation ni PRRD na when history judge him, ito yung makikita nila. Diba? Yes. Ngayon, hindi na to katulad nung panahon ni FEM na kaya nyo makontrol ang narrative. Correct. Kaya mahihirapan na kayo. Kasi nung panahon ni FEM, wala naman social media. Kung ano ang narrative na ginawa ng gobyerno, that's it. Hindi ba? Wala nang alternative source. So, Duterte is addressing the future generation that would be able to judge this moment in a more balanced light. Babalansin yan babalansin yan ng future generation Ganoon naman tayo Like for example, when we look back at what happened during FEM's time, we balance things out. Nung nangyari kay Cory, we look at it in a balanced way. Yung nangyari noong 1819, nangyari kay Napoleon. Look at, is there anyone condemning Napoleon right now? Do you know anyone condemning Napoleon Bonaparte? Nakakakita ko nga lang ng survey. Wala pang 10% ay nagko-condemn kay Napoleon. Although Napoleon invaded every country in Europe during this time, killed a lot of civilians, reinstituted slavery in Haiti, etc. But he's deeply admired. Ayan. True. Ito yung content na sinasabi ko. So ito, wala naman siyang ginagawa dito. May hawak lang siya na sachet. May hawak lang siyang sachet. Pagkatapos, ayan, inaamoy niya, ganon. Tapos may caption na, pabida ka kagabi sa birthday yan, tapos ang layo pa ng sweldo mo. Okay? So yun lang yung caption niya. Okay. So makita nyo, doon sa comment section, di takot mag-content ng ganito nang bumaba na si PRRD. Ayan. So ganyan na yung mga content. Ganyan yung mga comment. Ayan. Ba't matatakot? Marami naman nabibili sa Davao niyan. Yung mga kakupala ng mga comment. Ayan. So alam na natin kung ano yung pinag-uusapan, di ba? Sana araw-araw kang masaya, mukhang mahirap ka pasayahin. Asan pa ba to? 1G 2 days sad. Ayan. Sana all po umaabot ng 2 days, sabi ng isa dyan. Grabe ng discussion nila, Ano pa yung mga sinasabi? Ang hirap naman i-share nito kasi dapat role model ka daw sa community. Sa company? Sa company. Share lang ng share. Relatable memes lang yan, kamo. Relatable. yung ibang hindi alam yan, malalaman patuloy yan, Yan, wala na silang takot ngayon. Too risky to share. So, alam natin kung ano yung pinag-uusapan dito, no? Ano yung, ilan ang nag-share? Can you imagine? It was 2,400 times, 14.5 likes, of course, no? Ano pa yung ibang comments? Most relevant. Palitan mo yung all comments to most relevant. Gawin mo most relevant, girl. Inyo mo nga, new. Yung sa comments, new comments first. Bada. Ang lulungkot ng childhood ng iba dito. Tutol ko, pagdamutan mo. Ayan nagbibigay na ng kush. Di na tayong mag-content ng ganito ng tapos next. Sunog ang consign. Di ba parang ubos biyaya, tapos tigilan mo na yan. Ano yung isa? Wag ganyan, Lods. Maraming matatamaan. Parang, sino ba yan si Patrick Joseph Abales? I do not know. Walang ganyan na mukha. Pinoportray niya lang yung sinabi ni Marvin. Ano pa yung next? Actually, this is a crime. Correct. Ito, di ba? This itself, di ba? Tignan mo yung dangerous drug, anti-danger, ano to? Meron crime yan Promoting Ayan. Relate na relate, brother. Ayan. Nag-uusap-usap ng mga adiktos. Ano pa yung Tamang amoy na lang, idol.
Ayan. So, anyway, for me ha, yung mga ganitong klaseng content, eto na yung mga content na talagang nakakatakot. Kasi nga normalize na eh. Diba? Una, ang sinabi niya, nagbida-bida ka sa birthday party. Ayan. Yun yung sabi niya eh, diba? Pabida ka gabi sa birthday yan, tapos ang layo pa ng sweldo. So, ibig sabihin, diba? Ibig sabihin, nag-offer siya, nag-host siya, o ngayon, ubos siya. Tapos, wala na siyang pera. Malayo pa ang sweldo. Birthday party, nagaganyanan kayo? Sobrang nakakatakot. Ganito na, justified na yung mga ganitong klaseng kembot. And that guy na pinakita ko sa inyo ay merong 96,000 followers sa Facebook. Ayan. At marami rin siyang mga video na viral. Ayan, 1 million, 1.8 million, 3 million. Ayun. So parang sabi na sa live commentary, ate, sarcasm daw. Even if it is sarcasm, no? Parang hindi, ano yung sarcasm? Ano yung sarcasm doon? Ang ano kasi noon, ilan ang minors na nanonood sa'yo? And I'm pretty sure parang yun ang audience mo, no? Ay nako, we are now crisis of values na tayo. Kung kunwari, kasi may nagsabi nga rin na sarcasm yata to. O kung sarcasm to, why? Bakit yung pagdadrugs yung gagawin mong subject ng sarcasm mo? Hindi ko gets. Ayun. Miss Joy, naalala niyo ba yung nangyari yung panahon ni PRRD? May nagpost na ganyan din, parang hinamon pa si PRRD. Ang nangyari, hinanap ng mga pulis at taga-Pasig pala yung mga lalaki. Oo, na ano yan eh. Before, the government will really not accept any joke about it. As it should. Ito yung kasi sigaw nila ng yung mga pink, ngayon na pagkapaba ni PRRD, at saka yung recalibrated daw na war on drugs ni BBM na ang hinahanap daw nila yung source. Yun yung lagi nila sinasabi. Ang hinahanap namin, ang focus namin, yung source. Kasi kung walang source, hindi naman magkakaroon ng ibebenta sa lansangan, ineme. Ganun yung lagi nilang sinasabi. And I talked about this do sa mga previous lives natin. At ang sabi ko nga, yung mensahe na yan, is basically saying na, sige, magbentahan kayo dyan, gumamit kayo dyan, hindi muna namin kayo uhulihin. Kasi ang focus namin, yung mga malalaking isda, quote and quote. Baliw ba sila, Mi? Alam mo, para matira mo yung source, yung mga user, muna ang pigilan mo. Kasi pag wala ng user, yung mga source, maglalabasan yan. Magiging yan. Siyempre, kung hihina ang kabuhayan mo, I think you have to deal with it as we go along, di ba? Hindi, alam mo, mahirap yan na ang titirahin mo yung nasa tuktok ng, kasi in-explain na yan ni Bato. Ang drug trade, pyramid yan. Okay? So yung pinaka nasa baba, foot soldier. So marami yan. Hindi ba? Foot soldier. Kung ang titirahin mo yung sa pyramid, ang mangyayari lang, yung nasa baba ng pyramid, aakyat. So ang gagawin mo, titirahin mo yung iba-ibang layers. Kailangan mo as you go along dun sa war eh. O kung kunwari, merong mga street drug peddlers, i-address mo yan. Pero meron ka rin plano para dun sa tuktok, meron kang plano para dun sa sumunod na layer, meron ka sa... Di ba, as you go along, binabanatan mo silang lahat. Kasi kaya inuuna ang mga foot soldiers kasi mahirap mag-recruit ng foot soldiers. Pag tinilayan mo itong baba, yung pyramid, magka-crumble yan kasi hahanap ka ng hahanap ka ng yung mga nakatagong nasa taas, papipilitan mo kasi maapektuhan yung business nila, wala ng mga peddlers eh. So lalabas sila na mismo magpe-peddle. Okay, maghanap sila ng mga kapalit. So alam mo yung hindi siya pwedeng sabihin yung taas yung unahin, hindi ganun yun. Kasi pag tinanggal mo yung ulo, yung nasa baba niya, yun ang mapopromote. Hindi magiging ulo. Triangle pa rin yan, di ba? Hindi mo mawawasak yung sistema. Actually, ibang mga nasa baba, di ba? Yan nila, ituturo ko tong nasa taas ko para pag nahuli to, ako na yung papalit.
Ganyan din yung mga ng mga nasa sindikato. Sila mismo naglalaglagan din kasi syempre parang din yan eh. Parang sa corporate din yan, di ba? Gusto mo ma-promote, dapat it's either galingan mo or mawala yung nasa taas mo. Siraan mo yung mas mataas sa'yo. Oo. Di ba? Patanggal mo yung nasa taas sa'yo, siraan mo doon sa pinaka-boss. Di ba? Para ikaw na yung papalit. At dyan, ano ba about kapatid ni Barbers na na-involve sa Shabu? Well, yun yung reports, no? And I think Barber should explain it. Is it true? Wala ka nababasang balita. Yung well, merong Facebook page na nag-post ng mga detalye in Bisaya. So, hindi ko rin maintindihan. Pero may mga present na may mga pinapatranslate ko kay Barbers kasi sa kanya tinatag siya eh. Parang yung nahuli yata is kapatid niya, pero yung gamit na sasakyan is nakapangalan sa kanya. I don't know kung totoo yun. Kasi parang yun yung Chief Max. Oo. So, I don't know exactly kung, it should be explained by Barbers kasi tinatag siya eh. Siya yung tinatag eh. Ito. And also, nangyari sa lugar niya. Di ba? Kasi nangyari sa lugar niya. So, I think, Barber should explain. Di ba? Kung totoo to, kung hindi to totoo, explain niya. Mga nakuhang ebidensya. Ayun. Ayun. So, Ilonggo yata to, no? Ilonggo ba to? Bisaya. Nadakpan an ila mga tawo, Bisaya to. Nadakpan an ila mga tawo, suyod sa isa ka hotel sa Surigao City. Ayun. Well, anyway, I think it has to be explained by Barb. He has to. Can someone translate? Oo. Ayan. Yung mga mayroon bang Bisaya dito na pwedeng umakyat? Ibang variety raw ng Bisaya eh. Surigao is not Bisaya, sabi ni Yuri. Surigao nun yung Surigao nun. Surigao nun ba? Ayan, si Masaya Technohub. Ito na si Alexis. Alexis Galios game. Akyat. Kasi sino yung pwedeng mag-translate? Aakyat na, kung sino yung unang aakyat na Surigao nun. Hindi siya iligay nun daw. Sa Optic Politics page, Miss Joey. Naka-translate doon? Optic Politics. Parang wali naman. Parang wali naman doon. So, wala sa media, no? Wala. Ma'am, ibig sabihin, nahuli daw sa loob ng hotel yan. Bashing mo muna, basahin mo muna, Joey, translate ko. Sige, okay. Natin na sentence per sentence natin. Pagkatapos, yung mga Surigao nun dyan, i-translate nyo. Okay, ito. Hoy, jari na sab hotel room sa Surigao City, gihimong drug den nan barbers gi-raid sa PIDEA. Ayan, ito muna. Anong sabi? Meron po sa post nyo, ma'am, baka naka-translate na. Ay, naakyat na nga kayo, yung mga gustong mag-translate, akyat na. Marami daw droga dyan sa Surigao, libre pa daw babae. Ayan, ito na si J. Ray. Ayan, hello J. Ray. Hello po. Ayan, taga Surigao ka, J. Ray? Ano lang Southern Leyte, pero nakakaintindi naman ng konting Bisaya rin kahit paano.
Okay. So, maintindihan mo to, itong red flag. Medyo nagigits ko yung parang ano niya, yung parang context na sinasabi niya. Okay. Pero may explain mo siya sa amin ng sentence per sentence. Itatranslate natin, per sentence natin itatranslate. Sige, ayan. So, yung first sentence sabi, Hoy, Jari, na sub-hotel room sa Surigao City, gihimong drug den nan barbers girade sa PIDEA. Ang pagkakaintindi ko dito sa Tagalog, yung isang hotel room daw doon sa Surigao City, ginawang drug den ng barbers ni raid ng PIDEA. Yun yung... Ayan. Ito sabi ni Irish, nahuli sa hotel, ginawang drug den. Ayun. Okay. Tapos, may resulta naan pamaligya ng shabu sa ato Gobernador Lyndon Barbers o Congressman Ace Barbers. Parang resulta daw yan ng pagbebenta ng shabu ng ating Governor Lyndon Barbers at Congressman Ace Barbers. Ayun yan. Nadakpan an ila mga tawo suyod sa isa ka hotel sa Surigao City. Nahuli yung mga tauhan nila doon sa isang hotel sa Surigao City. Yung mga tauhan ng mga ano na yun. Yung mga personalities na na-mention. Anam-anam na kabulgaran mga nagkanat na tinaguan na mga drugs sa mga politiko. Hindi ko magets yung ibang part, pero kumbaga parang yung sinasabi nila dito is parang yung mga ibang paraphernalia yung mga gamit na parang pinagtaguan ng mga drugs ng mga politiko. Parang dyan nila tinago, parang ganun. Kung nasakpan ang SUV, napuno na shabu, pasinggod sa liloan, yahibaw iton isab capital ja, oy. Nasab did-on nakapundo na mga shabu. Siguro parang kasi may nahuli daw na SUV na puno ng shabu na papuntang Liloan. So kumbaga parang connected daw yung SUV na yun doon sa nahuling nakapundo shabu doon sa hotel. Parang part yun ng parang yung part siya ng part siya sa SUV. Nahuli sa Liloan. Okay. So parang ibang balita pa to kasi di ba yung unang balita yung nahuli na plug na sasakyan na SUV na punong-puno ng shabu. Tapos ang sabi nila is parang yung konektado sa kapatid ni Ace Barbers. Tapos ang may-ari daw mismo ng SUV na yon si Ace Barbers kapatid. Hindi, si Ace Barbers. Ace Barbers. Tapos ang nagda-drive kapatid. Oo, so ito pala yung parang ito naman is ibang balita naman na konektado doon. Oo, okay. Teka, translate natin kay Jerry, wait lang ha. Yung next paragraph, Jihan, hello? Hello, Jihan. Hi, ate. Cha. Sino ba tawag si Zeffy? Zeffy, kaya mo? Actually, ate, kaya ko siya ma-translate pero may mga wordings kasi na iba yung meaning sa kanila, iba yung meaning sa amin. Okay. O sige, teka. Nasairan sa PIDEA, sa interview sa Auto Fatness. Hello, Eric. Opo. Hello, taga-Surigao. Magandang gabi po. Opo, taga-Surigao po. Siya na natin, okay. taga-Surigao siya. Sige, dito muna tayo sa J-Ray and and Seth, muna natin ha. Priority muna natin yung taga-Surigao. Ayan. Okay. Sige po. Sige, dito na tayo dun sa susunod na paragraph. Nasairan sa PIDEA sa pag-interview sa hotel front desk, nakita sa system na ang hotel room number accommodation baha na naka-check-in, naka-charge to Provincial Governor's Office ang bayrunon apil pa an ilakaon. So, ang ibig sabihin niyan na nalaman ng PIDEA sa pamamagitan ng interview sa hotel, sa front desk ng hotel, na nakita sa system ng hotel room number accommodation, na sila yung naka-check-in. And then, yung parang bill nila naka-charge sa Provincial Governor's Office, pati na rin yung kinain nila ng mga pagkain. Talaga? Parang yung... Oo. Kasi yung appeal kasama yung appeal kasi kasama eh. Yung kaon kasi yung kain. Pati daw yung mga pagkain sa lahat ng mga ginastos nila naka-charge sa governor's office. Pero parang ang weird kasi this is drugs. Pagkatapos parang ang blatant naman na i-charge sa government yung gastos. Parang ang weird. Kasi parang mga tauhan kasi yan ng governor. So siguro may party-party. Tapos
nagkataon na siguro kampante lang sila, nagdadrag sila, siguro natiktikan sila ng PDEA. Kasi actually yung unang sinabi, yung sa pinakauna kasi minsan yung nag-explain kasi kanina hindi niya masiguro maintindihan lahat. So yung nagresulta daw, sabi nung Surigao Media, yung binibenta daw ng shabu ni Lyndon Barbers, nagresulta na daw. Kasi nga doon sa nahuli ng mga tao sa Surigao City. So dahan-dahan daw na nabubulgar yung mga tinatago na drugs ng politiko. Okay. So doon na tayo sa susunod. Doon na tayo sa susunod. Ito, go. Ito hanggang, ito. Ayan. So nasakpan sa PDEA Surigao del Norte nga gipanguluhan ni Agent. So nahuli sa Surigao del Norte ng PDEA na pinamumunuan ni Agent Winifredo Alagabia Jr. kasama ng Surigao del Norte Provincial Intelligence Unit na pinamumunuan ng Police Major Kozokson Clyde ng Surigao City Police Station. Pinamumunuan ng Police Captain Brian Ilobra ang tatlong mga suspect na dito sulod sa yung tatlong suspect na nandun sa loob ng hotel sa Surigao City. Naghihimong drug den. Parang in-state lang dyan yung mga namumuno sa tatlong agency ang binanggit dito eh. So sa susunod, arestado sa PDEA sila. Ito na yung mga na-aresto daw, si El Harvey, Makiling, yan, mga pangalan. So yun lang naman. Ito, mga nakuhang ebidensya. Ayan. Ayun. Ito. Ang tatlong mga nahuli, yung tatlong mga nahuli daw is ay kinasuhan. Kakasuhan ng mga violation na yan, violation sa sa ngayon sa pagkakuman, sa ngayon ang mga suspect daw ay nasa kustodiya ng PDEA Provincial Office. Okay. Ang mga nahuli na suspect puro nagtaba. Ang mga nahuli na suspect ay puro nakatakip ng tela or damit siguro. Ang mga mukha, yung dagway kasi mukha yan, kay napalpak ang ila hideout. So, sponsored mismo ni Barbers. So, yung mga mukha daw ng mga suspect, nakatakip daw ng mga damit, ang mga mukha. And then, sinabi na din na palpak daw ang hideout na sponsored daw ni Barbers. Okay. Ayan. So, ang sunod na paragraph, parang sinasabi niya na, Surigao nun? Okay pa rin ba sa atin ito? Yan, Oman Surigao nun. Na mismo itong tagapangatutunan sa politiko amoy nangunay. So, na mismo daw yung mga politiko, sila Barbers, sila pa yung parang nanguna or parang nangunay, sila pa yung nanninegosyo ng illegal na droga sa Surigao mismo. Bagagnaong, so ang kapal ng mukha, mupatawag ang kapal daw ng mukhang magpatawag kay Digong Duterte na sa committee ng drugs, pero sila daw yung drug lords. Baha na dako sa kagalingan sa Balwarte. Pero ibig sabihin, ang kapal daw ng mukhang nagpapatawag kay Digong sa committee, pero binabaha daw ng drug lords sa sarili nilang Balwarte. So basta Barbers, sindikatos na negosyo, wayay serbisyo. So basta Barbers daw, sindikato daw sa negosyo, wala daw serbisyo. Yan. Kaya? Naku, dapat pakinggan to sa Quadcom. Pero ang weird na na kasi parang kasi sinasabi drug din yung hotel, tas charge sa provincial office. Meron bang drug lord na ganun ka bobo na ipapa-charge niya sa provincial office yung... Sa palagay ko, kuan lang yun mga empleyado yan ng provincial. Siguro may party-party doon sa hotel, nagkataon na nagda-drugs. Kasi pag nagpa-party yan sila, sina-charge yan kay governor eh. So posible na, hindi ka, pero ang daming nakuhang mga diba ang daming nakuhang mga embot doon? So tinawag siguro din nila na hideout, siguro madalas na sila doon. Nagkataon na parang nagkataon na nagda-drug sila, nagkataon na din na empleyado sila ng
ni Sabagay Governor. maliliit lang, konti lang eh. Oo, 5 grams Kasi kung lang. hotel room, 5 grams shabu, 5 grams shabu, 5 pieces May ang na... intindi ko dyan, parang parang ikino-connect na parang ayan yung resulta dun sa unang balita nga na SUV na maraming drugs na parang ikino-connect na ayan yung mga parang nagpa-party, ginagawang party-party ang hotel na yan ng mga empleyado ng konektado sa gobyerno ng Surigao. Tapos ginagawang drug din yung durugan yung hotel gamit yung basta ka-charge yung hotel sa government Surigao. For me ang mga kailangan i-explain ni Barbers dito, yung mga naunang report na nagsasabi na nahuli yung nakarating sa Liloan, yun kasi marami yun eh. 400 million worth of shabu yun eh. Yung shabu na nakarating ng Liloan, Southern Leyte, na galing daw ng Surigao. Tapos yun nga yung report pa na nahuli na apprehend yung sasakyan ang nagda-drive kapatid raw ni Ace Barbers. Tapos yung kotse nakapangalan kay Barbers. If it is true parang kasi yun blind item lang yung mga nakita ko noon, wala akong nakitang nun yung sa nahuling sasakyan. Wala pa report eh. Ito sa akin haka-haka lang naman ito no. Kasi yung Surigao po is like gateway to Visayas. So may pwede kang pumunta ng Visayas via Leyte, pwede kang pumunta ng Visayas papuntang Cebu. Tapos po yung Surigao is madaming miners. So parang feeling ko is swak talaga yung negosyong shabu doon sa kanilang lugar kasi according to their bill. Kasi they can actually use it while they are being productive as per Marbil. And then Surigao as well is like a gateway to Mindanao and as well as a connection to the Visayas region. So, ano talaga siya? Well, I think parang feeling ko, ano naman talaga yan, parang given na yun na to-take advantage talaga nila yung logistical value ng lugar. Ang tanong dito is, whether totoo na merong kinalaman dun si Barbers o wala, kailangan niya mag-explain. Kasi kailangan niya i-ano yung sarili niya doon. Ilabas niya yung sarili niya dito sa mga ganitong usap-usapan. Ayun. Pero may nagkalat na yan sa social media, bakit tahimik si Barbers? Hindi ba dapat yun ang question. Correct. Oo. Yun ang question. Kasi parang, dapat the first instance, nagsalita na siya eh, di ba? Tapos may mga post na kanya, mention siya talaga. Oo, yung nahuling sasakyan, nakapangalan pa sa kanya. Yung sasakyan na may kargang shabu is nakapangalan sa kanya. Dapat magsalita na siya kung talagang hindi kanya. Kasi, malalang pamibintang yun kung hindi totoo. Malalang fake news yun kung hindi totoo. Ayun, true. Itag siya sa FB site niya. Hindi man siya nagsasagot? Siargao is in Surigao. Maybe it is used for party-party kasi madami foreigners. Yeah. Iba po sa Siargao. Ay, sorry. Iba naman po yung trip nila doon. Medyo ayaw nila ng mahangin. Mas gusto nila yung tabletas. Party, di malamang ecstasy yan or ano. Tsaka ang kalakaran doon natin is text lang. Kawawang Surigao na pag-iwanan na, tagal-tagal na ng mga barbers dyan, na pag-iwanan na ng Davao City. Swerte lang namin dito sa Davao. Anyway. Basta sa akin for me dapat mag-explain si Barbers dyan. Kung may kinalaman siya, wala siyang kinalaman. Kasi unang-una, committee on chair ka pa ng committee on dangerous drugs eh. So kumbaga, incumbent upon you na mag-explain bakit merong ganyan sa baluarte mo. Ayun, yun lang. Tsaka, i-share ko lang ito, yung sinabi ni Miss Sass kanina, kasi recently kasi nanonood ako ng mga, oh my God, mga movies sa VMX. Tapos, merong isang series sa VMX na ang nag-host ano pangalan ng babae? Basta parang about drugs din siya, and tsaka ang lead nun is si Aaron Villaflor. Tapos, yung babae na naling kay Aaron is parang agent siya ng PDEA, tapos napatay niya
yung head ng nagsusupply ng drugs. Kasi Aaron is nasa second in command siya. Ang nangyari, instead na mawala na yung drugs because napatay na nga yung head, ang nangyari si Aaron yung pumalit. So I think tama yung sinabi ni Miss Sas na it will just replace by the second in command or whoever would took the command over. Ito yung may kasamang sasakyan. Ayan. Nandiyan pa ba si yung Surigao na natin siya. Na translator? Andyan siya. Oo. Hello? Hello. Sige. Ayan. Hello, Ayan. Sige. Ayan, patulong naman ulit. Ito yung may kasama ng sasakyan. So, L2 Sugar na mahayag na nakita ng ilang sistem kung kinsa na rehistro ang Mitsubishi. So, ang LTO Surigao daw nagpapahayag na nakita nila sa system nila kung sino yung nakarehistro sa Mitsubishi Montero na intercept ng PDEA Region 8 na nakakarga ng 57 kilos na shabu doon sa Liloan Port. Sa follow-up na ginawa ng LTO Surigao, naipaklaro, parang naipalinaw, parang clear ng Surigao, ng Southern Leyte Police Station, Police Provincial Office, na ang vehicle plate number GEG 28822 sumala sa LTO Surigao. Ayon sa LTO Surigao, ang sasakyan na Montero ay nakarehistro sa pangalan ni Catherine Arienza. Ang address daw, ang address is ang Purok yan, ang address. Nandyan ngayon ang sasakyan at saka yung 57 kilos na shabu sa kustodiya ng PDEA Region 8, Eastern Visayas Region. Ito din, kiniusab yun din ang nasa papilis, yun din ang nasa papilis na na-confiscate nila na intercept nila sa sasakyan dito sa Port sa Liloan Leyte nga sakay sa MV Pescat nga nagbiyahe gikan sa Port Surigao ngadto sa Liloan. So parang yung mga detalye is nagtutugma doon sa na-confiscate nila ng mga papilis. So pabilin pang gipa. So hinahanap pa rin daw yung driver ng SUV na tumakas, yung misibat kasi tumakas. Dihang dito na misibat dihang dito na sa Marshilang area sa Port of Liloan ang sakyan ni Antong Kaadlaw. So hinahanap pa rin daw yung driver ng SUV na tumakas. Nakatakas. Lagi tayo natatakasan ng driver Yun lang naman ang sinabi Ma'am Jo. So ibig sabihin hindi totoo yung mga report noon na na sa kay Barbers na kay Barbers naka-rehistro yung sasakyan. Miso parang parang pinapabudaanan na yung chismis na kay Barbers naka-rehistro yung sasakyan. Tapos yung driver is yung kapatid niya. Kasi nga parang nakatakas Wala din sinabing pangalan ng driver Yung may-ari lang na banggit. So baka tulad dito ng Batangas, yung nirent lang yung van. Oo nga, baka nirent lang naman yung van. Katulad sa Alitagtag. Tapos pinag-drive siya, kayo naman. Nakakaloka, paano nakakatakas yung mga driver? The same plan, the same kuan. Kaya nakakatakas kasi nga bloodless na, Ma'am Ilaika, ikaw naman. Parang scripted tuloy. Siyempre kasi bloodless na Ikaw ba naman? Bloodless war on drugs. Siyempre, patatakasin mo na lang. Di ba, bibigyan mo sila ng option. Magiging bloody war on drugs tayo or bloodless? Bloodless po. Okay, umalis ka na lang. Or ito whether may kinalaman si Barbers dito o hindi, I have to say na itong hulihan na to ay malamang sa malamang delivery. Kasi ba't walang driver? Ba't walang driver? Ibig sabihin, kompleto na ang delivery. O di ba pagka yung maghahatid sa'yo ng package, pagka nabigay na sa'yo yung package, aalis na yung delivery guy. Hindi, kasi itong mga ganito, yung mga may nauhuling
delivery, may nasa kote kami na i-deliver, ganyan. JR, thank you sa thank you sa pag-akyat, JR, ha? Sa Hindi, naluloka kasi ako dito, no? Mami Laika, kung sino man, Seth, and what have you. Bakit yung delivery, walang bantay? Delivery nga, ibig sabihin, hindi, ibig sabihin, they can afford to lose this much. Ganun sila kakampante. Ibig sabihin, girl, it's a business. Eh, ikaw nga, magdi-deliver ka nga lang ng mga produkto, may bantay pa yan eh. Legal na yun. Ha? Walang pahinante? Diba? Yun lang talaga. Wala nang, dead man na, okay, nahuli, okay na yan. Magkano lang naman yan. So, ganun na yung usap ng mga drug syndicates ngayon dahil bloodless drug. Dahil blood. Or, delivery nga yan. Deliver niya sa authority para yung authority na Halata namang palabas lang yan, Ma'am Jo. Oo nga eh. So ano yan, parang pag nahuli ka, parang yung driver pwede sabihin, teka lang ha, bloodless, pag hinuli niyo ako, lalaban ako, mamamatay ako, hindi na bloodless, kaya dapat i-let go niyo ako. Hindi niyo gusto yan. So therefore, I conclude, patakasin niyo ako. Tangina, laging walang driver, ano? Nahuhuli yung Montero at saka yung 57 kilos na shabu, pero walang driver. Sa alitagtag, ilang tonelada. Ano yung Mami Laika? Sorry? Walang escort? Wala man lang escort yan? Or ano? Talaga mag-isa lang yung driver? Oo nga eh. Nakakaloka. Unless na, delivery yan. Diba? Unless delivery yan. Ayan. Maraming salamat sa mga nagpapa-Gcash ha. Thank you very much. Ayan. Delivery yan sa police, binalita lang para hindi halata, sabi ni Pinay. Ako, yan talaga yung feeling ko pagkakita ko pa lang. Yan talaga yan. Kasi usually, hindi ko halimbawa i-script nila yan na merong, halimbawa may mga kasama, may escort, mahihirapan silang sabihin nakatakas. Kasi hindi namang ganun karami, tapos natakasan kayo. Ang laking katangahan nyo naman yan. Eh kung isa na yung driver, pwede mo sabihin na nakatakas. Kasi mag-isa lang naman. True. Ayun. Kahit man lang i-review ang passenger manifesto, sino ang driver, ginawa pa tayong obo.